nakikita akong mga tao talaga, mga Pilipino ba, sabi nila laban tayo sa China, di natin ibibigay sa China yung lupa, yung West Philippine Sea. Tapos meron pa yung mga expert sa tawag nila mga expert daw sa politics. Kasi ang nangyayari, si Trump ngayon at yung president ng Ukraine, may mainit silang sagutan. Baka raw, sabi raw ng expert, baka raw gagawin yun ni Trump na pumanig siya sa China. Para sa akin, PRRD lang. Sabi nila tuta raw ng China si PRRD. Very simple naman. Sabi ni PRRD, di siya makikipaggera sa China kasi alam naman natin na yung Chinese, yung mga Chinoy, malakas talaga sila na bansa. Kahit yung Amerika, sabi na malakas yung China. Kung magkakagera tayo dahil lang yan dyan sa West Philippine Sea, mauubos talaga. Yung iba naman, dapat lumaban tayo, Pinoy tayo, mga bobo naman, buang na to. Ano bang silbi ng matapang mga Pilipino, pero magagera, magagamit ba yung katapangan nyo? Dapat tapang at yung utak yung gamitin. Kung gusto nyo talagang lumakas yung Pilipinas, yung pinakauna yung gagawin itong mga party list na nagsasabi na tuta ng China si Duterte, dapat lumaban yung Pilipinas sa soberenya natin. Ay unang-una nyong gagawin sa eleksyon, ang iboto nyo yung hindi mga korap. Kung gusto nyong lumakas tayo yung Pilipinas, iboto nyo yung talagang hindi mga korap, yung mga politiko na talagang may malasakit talaga sa atin. Yun ang iboboto nyo. Kasi pag hindi korap yung ating mga politicians, lalakas at lalakas tayo, di ba? Step by step yan. Kung lalakas na yung Pilipinas at meron na tayong potensyal para tayo na naman yung kumuha sa West Philippine Sea, kasi lakas na tayo meron na tayong kakayahan na makipagsagupa sa China. Yun na yung time. Di ngayon, alam naman natin yung mga negosyante nga natin dito, mga Chinese saan ba tayo nagtatrabaho yung mga Pilipino? Yung mga nagtatrabaho ng mga private company dito, mga Chinese, halos siguro mga 90% ng mga kumpanya natin dito Chinese. Yung iba panipaniwala talaga na tutulungan tayo ng US. Dapat imulat yung mata nyo, yung mga utak nyo ba, gamitin. Yung US, alam nyo, gusto talaga nila ng gera, gusto talaga nila ng ganyan, yung mga gera-gera na yan. Kasi isa sila sa pinakamalaking nasyon na nagbibigay or
nagbebenta ng mga armas. Sila yon. Kaya nila ginagawa yung pinagsasabihan nila yung mga nasyon na sige, girahin nyo yung tao niya, yung kalaban nyo. Yan, sabi na mali ang ginagawa niya sa politika, yung diktador yan yun. Tapos yung mga tao naniniwala agad sa mga Amerikano, tapos nagkakagera na, tapos bibintahan ka na ng mga armas. Yun, gamitin mo to para malipon yung mga kuwan nyo, yung mga rebelde, ganyan, yung diktadorya na administrasyon. Yan ginagawa nila. Gusto nila talaga ng gera. Alam nyo, yung Russia gusto sanang sumali niyan sa NATO, tapos pinigilan ng US kasi gusto nila na may gera talaga yung mangyayari. Kung ang Russia ay isasanib sa NATO, wala na silang yung matatawag nila na yung Russia talaga arms binibenta talaga nila yung mga equipment, ganyan. Yun sa Ukraine, di ba? Sila nagdo-donate ng mga armas. Sabi na donate, pero binebenta pala nila ilang bilyon yung binili. Tapos may mga kasunduan siguro na kukunin rin nila yung mga mineral ng Ukraine, yung kapalit. Sila yung kundi or bibilhin nila pero maliit lang yung price siguro, ganyan ba? Basta meron silang mga kasunduan yan, kapalit ng armas. Yan yun sa Iraq. Sabi nila may weapons of mass destruction yung si Saddam Hussein. Wala naman Maraming mga militaring kano na nagsasabi na wala talagang weapons of mass destruction. Sila talaga yung gusto ng mga Amerikano, yung mga leader nila. Gusto nila na makuha nila yung Iraq para makuha nila yung oil. Kasi yung si Saddam Hussein kasi iba yun may polisiya yun, may yung taong yung presidente lang may paninindigan, may malasakit talaga sa kanyang yun yung gusto, yung nagpapatuta siya. Mas maganda kung sabihin natin na yung mga nagsasabi na yung may US naman yan, laban tayo. Hoy, tayo ang tuta ng Amerikano, hindi tayo tuta ng China. Yan. Yung Chinese, sila yung tumutulong sa mga Pilipino. Dito sila gumagawa ng kanilang mga negosyo para yung mga Pilipino makakatrabaho, di ba? Yung mga mall, yung ano ba yan, mga kumpanya dito na Chinese, yung mga power plants, Chinese yan. May mga mga minahan, ilan yan, pero talaga mga 70 or 60% Chinese talaga yung mga may-ari ng kumpanya sa Pilipinas. Tapos sila yung nagbibigay ng tax, malalaking tax para sa pondo ng bayan. Yun lang. Wag kayong sabi ng gera ng China. Talagang isang iglap, 1 month ubos yan. Para lang nating
Nilalagay yung mga sundalo natin sa kapahamakan. Alam naman natin gaano kalakas yung China. Super behind talaga tayo sa mga equipments panggera. Kaya ang mas mabuting gawin yung kay PRRD, let's talk, let's share. Yung dyan sa West Philippine Sea, mag-share lang tayo, mag-explore sila, joint exploration, ganyan. Tapos kung meron tayong makuha na sa atin na malamang magagamit natin like oil, meron ba tayong refinery dito? Wala naman. So dadalhin dyan sa China with less payment siguro, pa-refine natin para dito sa atin. Yan lang yung tao talaga. Laban tayo. Believe kayo dyan sa Amerikano. Yung mga Amerikano matatamis lang yan. Sabi na lalaban tayo, kami yung back up buang. Wag na, huwag kayong padala sa mga Amerikano. Yan lang, puro lang yan kung yung Amerikano. Hindi naman lahat, pero yung sa mga malalaking tao sa Amerika, yung mga elites nila, pera lang yan. Kaya tayong maliliit na country, sila yung talang nang pinubuli na yan. Ayan, yung mga foreigner na yan, dali nilang makapunta dito sa Pilipinas, mimit ng mga babae natin. Tapos tayo pupunta tayo doon sa kanila, sa country nila, grabing higpit. Tapos sila simit yung mga babae, yung mga dali nilang makapunta dito. Di nyo namalayan yun. Grabing pang bubuli. Pasok sila dito agad-agad. Pero pag tayo, mga Pilipino, maraming requirements. Tapos nadi-deny pa. Diba? Sila, punta sila dito, nag-meet lang yung mga di ko naman sinasabi na pangit yan, pero ang sinasabi ko, dali nila makapunta dito. Diba? Yan lang. Good night.